Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon na makapanayam kayo sa araw na ito. Ang layunin nga pala ng panayam na ito ay upang malaman kung paano na ipapatupad ang gender equality sa loob ng opisina at kung paano rin napoprotektahan ang karapatan ng kababaihan. Maaari po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako nga pala si Jerwin Gutierrez. I was a working student and kakagraduate ko lang ngayong taon. And kasalukuyan na nagtatrabaho pa rin sa isang BPO company. Pagbati po sa inyong pagtatapos, tiyak na isang ginhawa na kayo nakapagtapos na. Tanong ko lang din po kung paano ka naging isang team leader sa kumpanya na ito. Paano ako naging isang team leader? Nagsimula ako sa company around 2019. Maliit pa lang yung company and kami pa yung mga kauna-unahang member ng company. And hanggang sa lumaki, dumami na rin yung mga nag-a-apply. Since call center, naging ahente muna ako. Pero sa akin, personally, ayoko na hanggang dun lang. Kaya nag-apply ako na maging isang service desk or nasa IT department. After that, nag-open yung slot for workforce, meaning yung task is tagagawa ng schedules, reports, and I became one of them around 2022. Nag-open ng slot for supervisor, so I grabbed the opportunity. Kaya ito, I am one of the performing team leader na sa company. Nakakamangha na talagang hindi ka nanatili sa iyong comfort zone. Bilang isang team leader, alam naman natin na malaking responsibilidad ito pagdating sa call center. Ano ang masasabi mong responsibilidad mo bilang isang team leader? Bilang isang team leader, syempre dapat ako yung titingnan ng mga member ko. So, sa akin sila madalas naaasa. So, kailangan meron akong bit-bit na leadership skill kung saan hindi lang sa kung paano papatakbuhin yung isang ma-hit namin yung goal. Kailangan magaling din ako sa pakikipagkapwa tao. Sa tingin ko ganun yung responsibility na kinakailangan bilang isang team leader. And yun naman ang ginagawa ko sa aking mga members. May mga programa po ba ang kumpanya na ito na nagbibigay ng kaalaman ukol sa gender equality or women's right? Actually, there is, last 2023, we had a program to celebrate the Women's Month. Pero di lang siya nakasentro sa kakababaihan, but for all genders na rin. Kasi naniniwala kami na lahat ay may pantay-pantay na karapatan, kung kaya't palagi kami nagpa-participate din sa mga programs and activities where we can show how we can support equality and gender equality. Ano na po ba ang ibang activities na sinalihan ninyo patungkol dito? Well, we also had Women's Month celebration earlier this year, showcasing that women are independent talaga. We want to show that we do not tolerate discrimination and stereotyping to any gender. Aside from that, we also joined the Pride March ever since. I even joined this year's Pride March. Gusto namin ipakita sa lahat na we are really a diverse company where opportunity comes to whoever deserves it, despite their gender na rin. Nakakatuwa naman po na palagi kayo sumasali sa mga aktibidad patungkol sa equality at pantay na karapatan ng empleyado ninyo. Pero alam naman po natin na kahit may mga ganyang aktibidad, hindi po maiiwasan na nagkakaroon pa rin ng harassment or bullying patungkol sa kasarian ng isang tao. Paano naman po ninyo napoprotektahan ang kaligtasan at well-being ng bawat empleyado? Para maprotektahan yung kaligtasan and well-being ng mga empleyado sa company, pagdating sa ganyan, we always treat this kind of concern as sensitive issue. Sensitive issue in a case na di lang siya yung pag-uusapan at idadaan sa IR or incident report.
Meron kaming hotline. Yun yung isang mahalaga sa company namin, meron kaming hotline kung saan ang empleyado na nakakaranas nito ay malayang makakapagbahagi ng kanyang karanasan, concern, na hindi nakakaramdam ng takot. Magiging anonymous sila. So, hindi nila kailangan ibigay ang buo nilang pangalan, pero kailangan nila ibigay ang detalye ng mga nangyayari. Pagtapos nila isalaysay, mayroong mga HR team. May mga HR team kami na may department na naka-assign na para mag-handle ng ganitong concerns. Tatawag sa empleyado na nagreklamo upang mas maging malinaw ang mga nangyari. And ganoon siya sinusolusyonan sa company. Bakit kailangan po naka-anonymous? Bakit kailangan naka-anonymous? Siyempre, empleyado lang din kasi ang sasagot sa hotline. Since employee lang din ang nagre-reklamo, baka di siya maging confident na magsabi ng lahat. Kaya pina-implement namin na anonymous na lang, and ang HR na lang ang kukuha ng formal information. In that way, malalaman ng employees namin na we heard them. We always hear them out. We wanna build a safe place for our employees. Masasabi ko pong tama po yung ginagawa ninyo pagdating sa paggawa ng hotline, lalo na sa mga empleyado na nakakaranas ng harassment or bullying. And mas nakakapagpalabas po kasi sila ng saloobin kapag alam ng isang tao na hindi siya pinag-iisipan ng kung ano man. Pero pagdating naman po sa mga pulisiya ng kumpanya, nakakapagbigay rin po ba ng opinyon ang kababaihan para sa pagpapatupad ng pulisiya? Actually, that's a good question. And to answer that, yes, our bosses are mostly women, and we also have part of the LGBTQA+ community, which means that we really are really diverse company. At dahil nabanggit niyo na rin po na karamihan sa mga nakatataas ay babae, masasabi ba ninyo na importante na mapakinggan din ang kanilang opinyon? Importante na mapakinggan din yung bawat opinion ng kahit sino man. So, yes, all opinions are valid, and the more insights we get, the better policies and plans we can build. Para sa company rin naman yun. And they always have a good insights, actually, mostly my sense, yung mga sinishare nila. And it's really nice to have them kasi mas diverse yung views na napupulot namin. Maraming salamat TL sa pagpapaunlak at pagbibigay ng oras para masagot ang aking katanungan. Tiyak na makatutulong ito upang mas maibahagi pa ang kalaman ng bawat isa, lalo na sa mga nagbabalak na magtrabaho sa kumpanyang ito, na malaman nila na ang company na ito ay isang diverse. So thank you so much TL, and magandang gabi.